Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Actually, ang dami-daming natuwa, nag-trending talaga ang Encantadia kanina dahil nga sa reunion ng mga bida, ito talaga yung mga original OG, original na cast ng Encantadia. Of course, si Sunshine Dizon as Pirena, si Karil as Elena, si Diana Zubiri as Danaya, si Isa Calzado as Amihan, of course. Ito talaga yung masasabi nating very successful na series dati na fantaserya. Fantaserya kasi ang tawag. Of course, ito yung mga bago-bagong fantaserya talaga no, na nabig na talagang nagulantang ang telebisyon noon. At aminado naman ng ABS-CBN na nung pinalabas nga itong mga to Encantadia, Mulawin, talagang parang oops, kinabog kasi sa totoo lang ang taas ng ratings ng Encantadia, umabot sila ng 45.9 ratings, ganun kataas yung pero ang highest talaga nila ay ang 51.7, ganun kataas, ganun karami ang nanonood, na ang labo-labo ng mangyari ngayon. Nakita niyo naman ang mga ratings sa di ba? Kumbaga 10% lang, mga ganun na lang ang nanonood sa TV. Unlike noon, umaabot talaga ng 51.7. Pero isa sa mga pinakamataas na ratings talaga na witness ko. Of course, bukod sa interview ni Ate Lud, sa talaga yon kay Chris Aquino noon, nung naging presidente nga ang mami ni Chris, si Tita Cory, ayun, ang pinakamataas talaga rin, isa pa sa pinakamataas ay yung Darna ni Angel Locsin. Yun talaga yung transformation yun na as Angel. But anyways, yung title lang naman ay sino ang mabait at maldita. Actually, wala naman talagang super maldita. Wala namang ganon. It's just that sa kanilang apat kasi, yung wala lang kaming masyadong connect ay kay Karil. Si Karil kasi medyo at the time kasi siguro ang packaging niya nga ay singer siya. So iba ang dating niya. So siguro dahil nga anak nga siya ni Jasha Padilla. And aside from the fact na mayroon kasing mga issue siya na iniiwasan noon, 'di ba? Alam naman natin yung nangyari sa kanyang mommy at sa daddy niya. So at that time hindi siya masyadong pinapa-interview kasi ina-avoid yung mga issue na yon. So yun lang ang nangyari doon. Kaya si Karil hindi masyado nagkaroon ng relationship sa mga ibang press. I don't know with others, pero karamihan ang kakilala ko ganon. At anyways, ayan, unlike nila si Sunshine Dizon kasi bata pa lang, artista na. So nai-interview na namin hanggang sa nung nagkakaedad na siya, lagi pa rin namin na i-interview. At ang dami-dami naming panahon talaga na dinadalaw namin sila sa taping, nagpa-press visit talaga kami. At masayang-masaya nung mga panahon na yon. So, at isa si Sunshine Dizon sa hinahangaan ko dahil bukod sa magaling na artista, ang tali-talino pa, ang hilig kasi siyang magbasa ng libro. Marami siyang mga ganon. Talagang pag nakikita mo siya sa taping, kung yung iba nakikipagkwentuhan, si Sunshine Dizon makikita mo nagbabasa ng book. So ayan. Kaya ang dami mong matututunan sa kanya pag ini-interview siya. At syempre, magiliw din siya sa press kasi nga bata pa lang artista na, alam niya na kung paano. Kumbaga yung mga nakita niya na yon, mga nakasanayan niya na yon. So si Diana Zubiri naman, nasa Seiko Films siya. Alam naman natin si Diana ay sexy star. So isa siya sa mga naging kachika namin talaga dahil mayari naman kasi nagpapapress ko nung lalo nang inintroduce siya, di ba nga, marami silang mga pelikula at bida-bida talaga. At nakasama pa namin si Diana Zubiri sa abroad. Parang ilang beses kami nakapag-abroad, either Hong Kong yata and Thailand, yung mga ganong pagkakataon nakasama namin siya sa abroad. At maraming beses pa, may mga party kami, birthday party na nag-a-attend siya. And si Isa Calzado kasi, dahil ang publicist ni Isa Calzado kasi sa GMA dati ay mga kachika namin. So, at syempre dahil din siya kumbaga, laking showbiz din, kaya magiliw siya sa mga press, mga ganon. So lahat naman talaga silang mababait. It's just that, sa title lang talaga, para at least si Karil lang talaga, hindi masyado nagkaroon ng relationship sa press. Kasi nga, lumipat na rin siya sa kabilang istasyon. Doon lang naman yun, guys. Pero happy ako.